lecture po natin for this afternoon is very simple and straightforward. It is Article 2 of the 1987 Constitution. To be specific, Section 1, pinakaunang section po ng Article 2. Section 1, Article 2 of the 1987 Constitution, ang nakalagay po dyan, the Philippines is a democratic state. Yan yung una muna nating lecture, democratic aspect. So ibig sabihin po ng democracy talaga, malaya tayo regardless of whether or not we are sa majority, sa minority, sa opposition, pwede tayo magsalita at protected po yung mga karapatan natin. Okay? Ganito dapat katalinong senador natin no? Ano sa tingin nyo guys? Bagay siya maging senador, di ba? Gawin natin siyang senador. Okay? So yan po yung simplest way to explain what we call political democracy. In a democracy, yung pinaka-basic po dyan, wala pong question tayo dito, majority po yung panalo. So ngayon sa Senate, di ba, majority na sila, may 13. So wala po tayong question dyan. Ibigay na natin yon, iba na yung Senate President kasi nakuha na po nila yung 13. Tapos yung kabilang side naman po niyan, yung minority, ang goal po ng minority or dapat po gawin ng majority sa minority, respetuhin yung karapatan po nila. Kahit po konti sila, kahit konti tayo, minority ba tayo? Or opposition? Pero for discussion purposes, sabihin po natin minority tayo ngayong hapon. Kung minority po tayo, dapat respetuhin tayo ng majority. Hindi dapat inaapak-apakan yung karapatan natin. Hindi dapat may selective justice. At hindi dapat na pag sila yung gumawa, tama, pero tayo mali. Hindi dapat ganun. Diba? So in simple terms po, yung minority, we should be given the right to fully participate in the democratic process. So ngayon, pag titingnan po natin yung mga senators, ano po yung obvious or napapansin ninyo sa mga senators nating minority? Kung titingnan po natin yung Senado ngayon, yung minority, yung opposition, ano po yung common denominator sa kanilang lahat? Puro may kaso. 'Di ba? Halos lahat na lang may kaso. At ngayon nga po, 'di ba, si Senator Marcoleta kakasuhan daw po ng plunder. So yun yung common denominator pag minority. So ano po ba yung possible na pwede nating itawag sa ganyang situation na yung minority lang lahat may kaso, pero yung majority wala? Bendalo? Aside from Bendalo po, we can call that as political persecution. Kasi kung titingnan lang natin, di ba, minority lahat, ubos ng kaso, majority ang babait. Ang galing naman. Mga good boy today majority. Motoo mo, good boy majority tanan? O, di ba? So pag ganyan po, na nagkakaroon ng political persecution, pinapatahimik, sinasilence, inaapakan yung minority, ang posible pong consequence kasi niyan, mawawala ngayon yung opposition sa demokrasya, yung minority. So pag nawala po yung opposition sa demokrasya, ano po ang epekto? Hindi na po tayo democratic country niyan. Kasi wala nang nakakapengol sa kanila wala nang nakakasalita. Alam niyo ano po yung mangyayari sa Pilipinas pag walang minority or opposition? We will become an authoritarian government. Naintindihan po ninyo yan? Kung hindi nyo maintindihan, in simple terms, magiging dictatorship po yung Pilipinas pag walang minority, walang opposition. So, pag dictatorship po tayo, papayag po ba kayo nun? Hindi po talaga dapat tayo pumayag kasi that is unconstitutional, illegal po yan. Ang galing Sabi ko sa inyo matalino tong abogado na to Magaling siya talaga. Bagay talaga siya maging senador. Ano sa tingin nyo? Comment nga kayo sa ibaba. Kasi ang nakalagay po sa Section 1 of Article 2, the Philippines is a democratic state. Hindi po nilagay doon the Philippines is an authoritarian or dictatorship state. Kaya hindi po dapat pinipolitically persecute, inaapakan, sinasilence yung opposition senators, including your beloved Senator Dante Marcoleta. Hindi po dapat ganun yun. Kung gusto po ng majority matalo yung minority, they should do it in the constitutionally allowed ways.
which is via election process. Di ba panahon po nila PRRD, ano nangyari nung 2019 election, if I'm not mistaken? Di ba yung opposition senator nun, diretso saan sila nga nun? O, diretso Inedoro. Pero dinaan po nung group nila PRRD via the electoral process. Hindi nila kinasuhan ng kinasuhan, hindi po nagkaroon ng political persecution. Parang hindi nyo naman maintindihan ata. Alam nyo, yun ang nakakalungkot dito sa bayan natin. Marami sa ating mga Pilipino hindi aware, hindi alam, hindi ganun maalam pagdating sa mga ganyang usapin, which is napaka-importante para sa ating mga Pilipino, para sa mga darating na mga panahon, hindi na tayo maloloko ng mga politiko, dahil lalo na sa panahon ngayon, napakarami ng mga manloloko, at hindi na natin masyadong nasusuri kung sino yung talagang mga karapat dapat na iupo natin sa pwesto. Kagaya na ito ni Atty. Para sa akin, siya talaga yung nararamdaman ko yung sinseridad niya sa ikabubuti ng bayan natin Pilipinas. Hindi kagaya ng iba na puro pabogi lang. Ito si Atty. Dati siyang congressman na hindi na siya nanalo hindi ko alam kung hindi na siya nanalo o tumigil lang siya. Hindi natin masyadong alam yun. Pero sa pagkakakilala ko sa kanya, kasi matagal na ako nakasubscribe sa kanya, kaya Atty. Nilabayon, wala pa siyang 100,000 subscribers noon. Ngayon more than 100 na siya. 400,000 na siya subscribers. Kaya talagang alam ko kung gaano ang kapasidad nitong abogado na to, na si Atty. Nilabayon. Kaya sana talaga maging senador. Karapat dapat talaga siya, or better yet, maging vice president. Siguro para sa inyo medyo overacting ako or OA ako na sabing vice president, pero kasi meron akong nakikita sa kanya na maaaring hindi nyo nakikita. Basta kung mangyayari yun, malalaman nyo rin yan balang araw. Diba? So yan po yung first aspect ng Republican, and gusto ko po talaga sana ma-instill yun sa inyo, kasi yung constitution natin, yan po yung nagpapatakbo talaga ng Republika ng Pilipinas. That is the very foundation of a country. So kung wala yung constitution natin, hindi yung naghari-harian na lang yung mga tao. Hindi po pwede yun, di ba? Hindi tayo papayag doon. So ngayon, doon po papasok yung second aspect ng form of government ng Republika ng Pilipinas, which is the Philippines is also a Republican government. So ano po ibig sabihin ng Republican? Ibig sabihin po niyan, yung government functions po natin tumatakbo via the leaders na mga pinipili po natin. Okay, via the electoral process. So since tayo po ang pumipili sa kanila, ano yung trabaho natin? Hanggang pili lang ba? Hindi, di ba? Meron din po tayong obligation na i-call out, manindigan kung hindi na tama yung ginagawa nila. Ang nakakalungkot, marami sa atin hindi alam yun, na pwede pala natin gawin yun. Marami sa atin takot na magsalita laban sa mga tiwali na nakapwesto sa gobyerno. Kaya ayan, nananatili tayo sa ganitong kalagayan na hindi tayo lumalaban, na nananahimik lang tayo. Kaya ngayon, kasi nung nakaraang INC rally, nag-lecture din to si Atty. Pogi noon about dito sa karapatan natin bilang mamamayan dito sa Pilipinas. So, ayun, alam na ngayon natin na meron tayong karapatan na pwede natin yun gamitin bilang demokrasyang bansa. I mean, demokratikong bansa. Diba? Yan yung essence ng Republican government. At yung second sentence po ng Section 1 of Article 2, nakalagay kasi dyan, government authority emanates from the people and all sovereignty resides in us, the taong bayan. Diba? So yung trabaho po natin, after natin sila piliin, bigyan ng chance magsilbi, magserbisyo, pero puro bendalo pala yung trabaho, kailangan natin i-call out sila. Hindi po tayo dapat manahimik. Duty po natin yon as citizens of the Republic of the Philippines. Klaro? Okay. So, ngayon, going back lang po dun sa political persecution angle.
Ang masasabi, kaya ako po isang rason, ito personal opinion ko lang po, personal observation. Kaya ako po nasasabing political persecution nangyayari kila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, and some senators. Kasi di ba may ilang senators na nasa minority or nasa grupo nila Senator Alan nang lumipat sa kabila. Di ba yung statement dati nila ombudsman, hinug na daw yung kaso. Di ba? Hinug na. Pero alam niyo po yung pinaka-latest development? Meron pa daw. Uulitin nila yung preliminary investigation. Basically parang bumalik sila sa step 1, investigahan ulit. So yung masasabi ko lang, ito opinion ko lang naman to, free speech ko to eh. Parang mahirap yung pag hinod tapos bumalik. 'Di ba? Tingin ko yun eh, hinod tapos nabulok tapos naging bagong prutas. Ngayon, baka naging balimbing na prutas, 'di ba? Yan po yung delikado diyan eh, pag nasasobrahan sa hinog eh. 'Di ba? So, biglang yun, tumahimik, napunta na sa majority, biglang ulit yung preliminary investigation. So, yan yung isang reason, kaya yung observation ko lang po as a ordinary member, parehas naman po tayo. Ako po, hindi ako politiko Hindi ako politiko, wala po ako sa government. I am simply a private citizen, katulad po ninyo, na gusto lang magsalita. Nagkataon lang, madami sa inyong nakikinig sa akin, kaya nung papunta ako, nagulat ako, dami nagpapapicture eh. Sabi ko, hindi naman ako politiko, wag na kayo pa-picture. So anyway, yun po yung point ko, di ba? Pag in-observe natin, pwede talaga natin masabi na may political persecution sa minority. Last na lang din kong reminder sa inyong lahat. As long as po nagsasalita tayo, naninindigan tayo tungkol sa mga government actions, mga trabaho po in relation sa trabaho ng public servants natin, huwag po kayo matakot magsalita. Kasi hindi po yan libel, hindi po yan inciting to sedition, kundi ang tawag po dyan, doctrine of fair commentary. Okay? As long as yung kinikriticize po natin yung trabaho nila, actions at yung statements nila. Huwag nyo na po i-criticize yung mga personal nila, kasi pag personal yun, baka ma-libel kayo dun. Hindi naman siguro kayong mga marites, di ba? Wala naman siguro kayong pakialam kung sino yung kabit ni ganyan. Wala tayong pakialam sa ganyan, di ba? Wala na tayong pakialam kung sino yung mga malakas daw mag-tip, yung mga ganun. Basta yung may pakialam lang tayo kung whether or not yung trabaho ba nila as government servants, public servants, ay sumusunod pa sa Constitution at sa batas. Mag-stick lang po kayo doon, yun lang doon tayo mag-comment, hindi po tayo malalibel dyan. Okay? So yan lang po ang masasabi ko sa inyong lahat, my fellow taong bayan, mga kasimor. Hopefully po may may naintindihan. Baka isip ninyo, lang yan, Constitution, but we have to remember the Constitution is the foundation of our country. If we do not love the Constitution, magkaka-chaos and disorder po tayo sa ating bansa. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. So ayan, napakinggan natin ang napakagandang lecture at napakadaming kaalaman na ating natutunan dito sa lecture ni Attorney Neil Abayon. Sana maging tandaan natin na yan ang konstitusyon, dapat alam nating lahat, dapat wag nating baliwalain at dapat pahalagahan natin para sa susunod na mga panahon, sa darating na mga eleksyon, alam na natin kung sino ang dapat nating iluklok, at sana isama na natin sa listahan itong si Attorney Neil Abayon. Pasensya ka na, Attorney, pangungunahan ko na kasi gusto ko talaga sana ay balang araw ay makita kita sa Senado na isa sa mga dumidebate sa mga tulonggis dyan. Okay? And hanggang dyan na lang mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out.